Mga kababayan, mga katambay, si Kamanong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Samahan niyo po inyong lingkod. Magandang umaga po, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Saan man sulok ng ating bansa o saan man sulok sa mundo tayo naroon, maingatan po tayo mga kababayan. Ito po, umpisahan po natin. Ito po kay Senadora Risa Hontiveros na hindi po kailanman nagkakasala at laging mabuti po ang kanyang ginagawa mula po siya nung maglingkod bilang senador ng Pilipinas, mga katambay. Wala pong bahid anomalya at never siyang magbabayad ng 1,000,000 para manira sa mga Duterte at kay Kibuloy, mga katambay. Ganito po, kaanis itong senadora na ito, mga katambay. Napakatuwid, mga kabayan. Expected na po natin ito na talagang sasabihin niya ito sa kanyang privilege speech sa Senado. Mga kababayan, ito po, nagbanta pa, mga tambay, pinagbantaan pa ang mga nasa likod ng video nito po ni alias Rene, mga tambay. Ibang klase po, mga tambay. Napakabutit, napakatuwid nitong senadora. Walang bahid anomalya. Walang bahid pagsisinungaling, mga kababayan. Napakatuwid. Walang pagkakasala. Painggan po natin na senadorang matuwid at hindi nagkakasala, mga kababayan. Malinis na malinis. Some of my staff have also had to exercise extra precaution. Ulitin po natin. Yan. Some of my staff have also had to exercise extra precaution for themselves and their families. Make no mistake, this isn't just an attack on my office. This is an attack on truth-telling. Kaya hindi natin hahayaan na takutin nila ang mga witnesses at sindakin nila ang Senado. Kaya sa mga nasa likod ng video na ito, you have crossed a line. Sobra na kayo. Dahil doon, I have consulted with my legal team, and on Wednesday, we will file a complaint before the NBI and seek their assistance in investigating the people responsible for this video and those systematically circulating it in their disinformation networks. This is only step one, and we will take further decisive action, including the filing of criminal complaints para sa mga testigo at biktima at para sa Senado. Maniningil kami ng hustisya. Ang mga kasinungalingan ay insulto sa pagdurusa at tapang ng mga witnesses. Tandaan natin, 14 sila. Mga witnesses na naglahad sa mga abusong ginawa sa kanila ni Kibuloy at ng KOJC. Sinungaling na nga nang haharas pa. Michael exposed people who trusted the Senate with their stories. And these are people who were already afraid. Now they are in danger. Again, yan ang talagang kinagagalit ko. Hindi lang ito paninira. Those responsible for this video crossed a line and they will be held to account. Muli, I have consulted with my legal team and on Wednesday, we will file a complaint with the NBI. We will work with them for a full investigation into the people who created this video and the networks amplifying it. And we're not stopping there. We are preparing criminal complaints. To those behind this, you don't scare us, but you should be scared of the truth. Because no one gets to endanger our witnesses, my staff, or harass the Senate with impunity. Yan po, mga tambay. Huwag na po natin ubusin ang ating oras dito sa walang kakwenta-kwenta. Binabasa pa ang kanyang statement, mga tambay, ang kanyang privilege speech. Pero ba yung privilege speech mo, binabasa mo ba? Samantalang
yang ginagawa mo ay totoo at walang kasinungalingan. Hindi mo na kailangan basahin. Memoryado na ng utak mo yan dahil totoo lahat ang sinasabi mo. Mga kababayan, bakit kailangan pambasahin? Ang problema po mga tambay, nakita nyo po, ang tinututukan niya po ngayon, yung nasa likod daw po nung video, yung tumulong, mga tambay, yung tumulong po para ipakalat po itong video niya ni alias Rene, na ito si Michael Maurilio, si alias Rene, ibang klase. Pero si alias Rene po, si Michael Maurilio, meron na pong mga abogado ngayon yan. Balita po natin may tumulong na po mga abogado diyan. Lalo-lalo po ito pong depensa ni Pastor K. Buloy, mga tama, ni Pastor K. Buloy. Sila Attorney Torion ay tutulong po diyan dahil po sila rin po ay nagulat. Nagulat din po, mga tama, nagulat po sila dahil napakalaking expose po ito. In-expose niya po talagang ang ginawa po nitong senadora na ito. Naubod po ng galing at kailanman ay hindi marunong magsinungaling at lahat po ng kanyang witness na kinuha, 14 daw po, pinagmamalaki pa. Yung kanyang mga 14 na witness ay matitino. Hindi niya binayaran at hindi niya binibigyan allowance at hindi niya po ginagastusan katulad po ng condominium. Hindi niya pinapakain. Di po ba? Walang kita. Talagang ang ginawa po nitong mga witness na ito ay kusang loob, mga tambay. Walang money involved. Kaya lahat ng sinasabi ni alias Rene, ni Michael Maurilio, ay pawang kasinungalingan lamang. Sinisira ng dignidad ng Senado. Ano pa ba ang may dignidad ng Senado? Pork barrel? Issue ng pork barrel, kailangan wag mong siraan ang dignidad ng Senado. Mga kababayan, kailalaki ng pork barrel nila na issue. Sa mahabang panahon, hindi mo sila pwedeng kumbinsihin. Hingan ang kanilang mga MOOE, yung kanilang mga extraordinary expenses. Ay liquidation by certification lang yata. Hindi kaya. Ano ang dapat na igalang o sinasabing igalang, bigyan ng respeto, protektahan ang kanilang dignidad ng Senado at ng mga senador. Ano po ba may dignidad pa? Sige nga. Mabibilang mo na lang dyan sa Senado sa 24 na senador. Mabibilang mo na lang sa daliri mo ang talagang naglilingkod sa bayan. Hindi po ba? Karamihan po dyan, di umano, ay naglilingkod sa kani-kaninang bulsa. Di umano. At naglilingkod pa sa mga makakaliwa. Yata. Hindi po ba? Kaya dito po mga kabayan, sino po ang paniniwalaan natin? Isang ordinaryong Pilipino? Isang ordinaryong Pilipino, mga tambay, na walang kakayahan, walang kapangyarihang bumangga? Sige nga. At sino po ba ang napakatindi? Kritiko. Sino po ba? Sino po ba ang matinding kritiko sa mahabang panahon na magmula po na nanungkulan at nanalong presidente ang Duterte? Sino po ba ang walang lubay? Sige nga. Sino po ang magkakaroon ng intensyon na manira lalong-lalo kay Kibuloy? Dahil ang istasyon lang ni Kibuloy ang bumabanat at tumitira sa mga makakaliwa. Hindi po ba nababalita itong senadorang ito ay sumusuporta sa kaliwa daw? Sa CPP, NP, NDF? Totoo kaya yon, mga kabayan? Di po ba ang istasyon ni Kibuloy na napasara, natanggalan ng prangkisa, hindi po ba yung istasyon niya ang banat ng banat at ine-expose ang trabaho at ginagawa ng makakaliwang grupo? Hindi po ba? At ine-expose din po na istasyon ni Kibuloy
Di po ba? Yung korupsyon nila. Di po ba? Nilalabanan ng korupsyon ng istasyon. Natatanggalan ng prangkisa. Di ba yung SMNI? Ngayon, sino ngayon ang magpoprotekta dito sa sinusuportahang grupo di umano nitong senadora na ito na makapangyarihan siya? Di ba? Dahil sinisiraan, pilit na pinababagsak ni Kibuloy at ng pamilya Duterte, lalong-lalo ni dating Pangulong Duterte at Vice President Sara Duterte, nawakasan na ang makakaliwang grupo na mahigit 50 years na nagpapahirap, 50 taon na nagpapahirap sa mga Pilipino at sa mga kabataan na mga anak natin. Sino po ang magkakaroon ng intensyon? Sige nga, nasiraan mo at pabagsakin mo yung nagpapabagsak di umano sa grupo mo at nag-e-expose sa mga korupsyon nila. Sino po? Sino po babakbak sa tingin nyo? Lagyan nyo po ng logic. Lagyan po natin ng logic. Sino po ang babanat kay dating Pangulong Duterte? Sino po magpapabagsak sa mga Duterte? Sino magpapabagsak kay Kibuloy? Sino po? Sino sa tingin nyo? Si alias Rene? Si alias o si Michael Maurilio alias Rene ang magpapabagsak sa mga Duterte at kay Kibuloy? O itong senadora na ito, di umano, na may kapangyarihan at may pera pa at napakarami pang issue ng korupsyon na nabubunyag sa istasyon ni Kibuloy? Sige nga, sino po mga kababayan sa tingin nyo ang may intensyon dito sa issue na ito at kaso na ito para idiin mo na idiin kasama ang Vice President, dating Pangulong Duterte at ang Kibuloy? Sige nga, nasaan po ang malaking impact ng problema na kakaharapin nila kung hindi nila po naipakulong at naipasara ang istasyon ni Kibuloy at hindi nila naipatapon sa dahig ang dating Pangulong Duterte sa ICC? Sino po magkakaproblema? Magkakaproblema po ba si Rene? O itong grupo nila at itong senadora na ito, di umano? Di po ba? Hindi po tayo bobo, tanga at gago, mga kababayan. Hindi po tayo makukuha sa mga salitang kibait-bait, kay amo-amo na muka, na parang anghel kung magsalita. Ano kaya ang kaloob-looban nitong senadora na ito? Sige nga, magmula nung naging Pangulo, ang Pangulo natin ngayon, may nakita ba siyang malaking korupsyon na in-expose niya? Inimbestigahan niya man lang? Sige nga, napakahusay na senadora. Ang balita natin na bigyan pa yata ng pabor ang kamag-anak yata niya. Nagkaroon yata ng posisyon ang kanyang pamilya, di umano riyan. Yan po mga kabayan, ang ating maiksing komento dyan, dahil expected na po natin na talaga pong pasisinungalingan po yan. Dahil po sa kapangyarihan, pera, at meron pang karga-kargang makakaliwa, di umano. Marami siyang po protektahan. Hindi po ba? Unbelievable. Pero, pangahawakan po namin at kami po'y umaasa. Hindi po kami naiinip. Meron din pong hustisya na makakamit. Si alias Rene, si Kibuloy, si Vice President, at si dating Pangulong Duterte. May tamang panahon sa iyo. Hindi po ba, Senadora? Ang lahat ng bagay sa mundong ito ay may katapusan. Hindi lang ang buhay na pinahiram sa atin ng matatapos. Pati lahat ng pinaggagawa mo, natin, masama man o mabuti, ay may maghuhusga dyan. Hindi po ba, Senadora? Alam namin na napakarami mong ginawang kabutihan sa iyong sarili at sa iyong panunungkulan bilang lingkod bayan. Alam namin, isang damukal na kabutihan ang ginawa mo. At isang damukal na hindi ka marunong magsinungaling. At tapat ka. Tapat at mabuti kang tao. Hindi po ba, Senadora?
alam namin dahil bine-brainwash mo kami. Hindi po ba? Mga kabayan, sana po maprotektahan po si alias Rene, si Eric Maurilio, mga tamay. Kailangan po yan. Kasi yung sinasabi nga po ni dating Pangulong Duterte, may katapusan, may hangganan. Yan po. Marami po yan, mga kababayan. Pagka panahon na po ay lumipas at panahon po nila ay lumipas katulad po nito, pagka po ang kapangyarihan ay lumipas at hindi na po ang presidente ay isa pong may issue ng pulburon, may issue ng tawas, at may issue ng coke. Pag hindi na po yan ang presidente, pagka ang presidente na po ay matino, may takot sa Diyos, at sumusunod sa proseso ng batas at pinaiiral ang batas sa ating bansa. Yan. Saka mo po sabihin, Senadora, na ikaw po ay walang kasalanan na ginawa. Lalabas at lalabas naman po yan. Walang napakabaho na kailanman ay maitatago mo. Sisingaw at sisingaw yan. Hindi po ba, Senadora? Sisingaw dahil mabaho. Hindi po ba? Muli po mga tambay, maraming salamat po sa nagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po. At sa ating po mga subscribers, thank you po mga kababayan. Maraming salamat po. At siyempre po sa ating pong mga kababayan, nagbibigay po ng mga tulong at biyaya sa inyong lingkod. Shoutout po. Maraming salamat po. Norma Garcia, Michelle Yamaguchi Vlog, Rosalina RK, Team 888, Wills Bubbles 5697, si Arpel Villacorta, Teodorico Erguisa Jr., Annie Joe, si Pilam, Jobilin Watanabe ng Japan, Jem Aris ng United Arab Emirates, Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Jake Yahoo 4531 ng Maisog, California, USA, Eric Hershio ng Canada, at si Kingston 123 ng Hong Kong. Maraming salamat po sa mga biyaya po ninyo, mga kababayan. At siyempre po, ingatan po kayo at lalo-lalo po sa inyong paggawa, mga kababayan. At bago po tayo magtapos, mga kabayan, isama po natin sa ating mga panalangin at dasal na maingatan po ang pamilya Duterte, ang Vice President, lalo-lalo po ang ating dating Pangulong Duterte, na madugtungan po ang kanyang buhay at kalakasan, mga kabayan. Napaka-importante po yan. Sama po natin sa ating dasal na makabalik pa po siya sa ating bansa sa lalong mabilis, mga tambay. Grabe po ang ginawa pong panggigipit sa dating Pangulong Duterte. Naway makabalik pa po na sa ating bansa, mga kababayan. Maraming salamat po, mga kababayan, at thank you rin po. Sa muli po, mga tambay, paalam po muna, ingat po tayo. At napakarami na pong mabubuti, lalong politiko sa ating bansa. Nagpapakatupa, mga kababayan. Thank you po, paalam po, bye-bye.